50% ng nasusunog na Navotas Sanitary Landfill naapula na raw habang iyon pong safety closure plan isusumite na ng landfill operator. May update po dyan si Bomboy sa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever umabot na sa 50% ang naapula sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill na sumakop sa tinatayang 90% na kabuang 44 hectares ng lugar. 2 linggo yan matapos itong magsimulang masunog. Nagsagawa ng inspeksyon ngayong araw sina Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna kasama ang Navotas Local Government Unit at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Dizon, malaking tulong ang ginawang access road sa landfill upang mapabilis ang operasyon. Dahil dito, mas naging efficient din ang pagtatambak ng lupa gamit ang mga heavy equipment tulad ng bulldozers at backhoes na siyang pangunahing paraan upang makontrol ang apoy sa ilalim ng tambak ng basura. Tumulong din sa operasyon ng mga eksperto mula sa Japan Disaster Response Technical Team na nagpahayag ng suporta sa kasalukuyang pamamaraan ng pag-apula ng sunog. Ayon sa mga technical experts, epektibo ang ginagawang soil smothering o yung pagtatambak ng lupa upang mapigil ang pagkalat ng apoy sa loob ng landfill. Gayunman, binalaan ng mga eksperto na hindi dapat madaliin ang proseso dahil may mga bahagi pa ng landfill na patuloy na nasusunog at nananatiling delikado. Dahil dito, wala pang itinakdang timeline kung kailan tuluyang maaapula ang sunog. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Hindi pa kami makakapagbigay ulit ng timeline, pati yung mga Japanese partners natin ayaw magbigay ng timeline kasi talagang slow process ito. Pero slowly but surely naman napapatay na natin. Samantala, sinabi naman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna na inaasahang magsusumite ang landfill operator ng kanilang safety closure and rehabilitation plan. Ito ay isang mandatory at komprehensibong dokumento na naglalayong ligtas na isara ang dump site at maibalik sa maayos na kondisyon ng lugar. Alinsunod yan sa mga batas na pangkalikasan gaya ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Dagdag pa ng kalihim, patuloy ang koordinasyon ng DNR sa Office of the Solicitor General para sa mga posibleng legal na hakbang kaugnay ng insidente. Nakasumite na rin anya ang ilang dokumento hinggil sa operasyon ng landfill para sa masusing pagsusuri. Nananatili namang concern ng kagawaran ang air quality habang nagpapatuloy ang sunog. Bagaman may mga pagbabago na sa ilang lugar, ang iba naman ay mas mataas pa rin sa safety threshold. Nag-abiso rin si Cuna sa publiko, lalo na ang mga matatanda at bata na manatili sa loob ng kanilang bahay at kung lalabas man ay magsuot ng face mask. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna. Kami naman po sa DNR, tuloy-tuloy po ang pag-monitor namin ng air quality. So ang advice po namin sa mga sensitive groups katulad ng mga may edad po at saka mga bata, either stay inside, muna indoors muna tayo o kung hindi, tuloy-tuloy po pagsuot ng mask. Para sa Bombo... Bomboy isa? Yes, Bombo Genesis. As early as now, may nababanggit na ba ang Environment Department kung paano yung filing of cases? Kasi ang mga panawagan ng marami, dapat ay merong managot dito. On Bombo Genesis, katulad nga ng nabanggit kanina na patuloy kasi nilang hinihintay itong dokumento na Safety Closure and Rehabilitation Plan. Isa rin ito dun sa hinihintay no ng Department of Environment and Natural Resources na kasamang isusumite doon sa gumugulong ng investigasyon para nga dito sa pagkasunog ng sanitary landfill dito sa may Navotas City. So yun yung isa pa sa hinihintay, pero other than the documents, aside from that, ay tuloy-tuloy naman na, lalo na nagsimula sila right after na magsimula nga itong sunog,
2 weeks ago dahil nga mapapansin din talaga natin Bombo Genesis and Bombo Ever na malaki ang naging epekto nito lalo na doon sa mga karatig lugar pagdating doon nga sa hangin na nadadala nitong nagpapatuloy nga na sunog dyan sa Navotas. So tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan lalo na dito sa Office of the Solicitor General para doon nga sa mga legal na hakbang na maaari nilang gawin dito, Bombo Genesis. Pero yung operator, isa ito sa mga kakasuhan. Ah, yan, Bombo Genesis ay hindi pa nababanggit no ng ating ahensya na Department of Environment and Natural Resources kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung investigasyon. Pero pagtitiyak nila na kapag napatunayan nga no dun sa mga dokumento na meron ang landfill operator na to at kung mapatunayan na may kapabayaan sa end ng Navotas Sanitary Landfill ay agad naman nila itong kakasuhan, Bombo Genesis. Okay. For context lamang sa mga listeners, mga viewers natin, ang sanitary landfill na ito, mga kabombo, Navotas Sanitary Landfill, ay meron pong lawak na 43 hectares at mahigit kalahati ho nito, halos 30 hektaryas, yung pong nasunog. Ayon po ito sa datos ng Philippine Space Agency. Maraming salamat, Bombo Isa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.